Magandang gabi mga ka-amazing. Handa na ba kayo sa isang kwentong puno ng katatakutan at kababalaghan? Kung mahina ang loob mo, mas mabuting huwag nang magpatuloy dahil ang kwentong ito ay tungkol sa mga nilalang na hindi natin dapat ginagalit, ang masasamang duwende. Tara, samahan niyo ako at pakinggan ang kwentong ito tungkol sa isang baryo. Hindi na muling naging payapa matapos nilang bastusin ang isang lumang puno sa gitna ng kagubatan. Sa baryo ng San Isidro, may isang matandang puno sa gitna ng kagubatan na mahigpit na ipinagbabawal lapitan ng sinuman. Sinasabi ng matatanda na may mga nilalang na nakatira roon. Mga duwendeng itim ang balat, matatalas ang mga kuko, at pula ang nagliliyab nilang mga mata. Sila raw ang tagapangalaga ng puno, at ang sinumang magpasyang gambalain ito ay tiyak na parurusahan. Ngunit tulad ng lahat ng kwento ng babala, laging may mga hindi naniniwala. 4 na kabataang lalaki, sina Luis, Dante, Emong, at Raul, ang nagpasya isang gabing malakas ang buwan na puntahan ang puno. May dala silang itak, spray paint, at sigarilyo. Wala namang duwende, ang tatanda na nila lolo, puro kababalaghan ang iniisip. Tawa ni Raul habang sinisindihan ang sigarilyo. Sinimulan nilang kalbuhin ang puno, pinutol ang ilang sanga, sinulatan ng kanilang pangalan ang katawan nito, at sa gitna ng kanilang tawanan, inilabas ni Luis ang kanyang kutsilyo, at malakas na sinaksak ang ugat ng puno. Biglang humangin ng malamig. Tumigil ang ingay ng mga kuliglig. Napatingin sila sa isa't isa. Parang may dumaan sa likod mo, pre. Bulong ni Dante kay Emong, nanginginig ang tinig. At doon nila narinig ang malakaluskos na boses, bumubulong sa hangin. Mga walang galang, parurusahan kayo. Isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman. Maliit ito, ngunit nakayuko at may mahahabang kuko. 1, 2, hindi, 4, 5, 10. Naglabasan ang mga itim na duwende mula sa ilalim ng lupa at sa isang iglap na puno ng nakakakilabot na halakhak ang kagubatan. Nagsisigaw ang 4 na lalaki habang pilit silang tumatakbo. Ngunit nang sumilip ang buwan, wala na sila. Wala ni isa man. Kinabukasan, nakita na lamang ng mga taga-baryo ang kanilang mga sapatos at punit-punit na damit sa paligid ng puno. At sa katawan ng punong sinira nila, may bagong ukit, 4 na pangalan. At sa ilalim nito, ang nakakatakot na babala. Isa kayo sa amin ngayon. Lumipas ang 3 gabi mula nang mawala ang 4 na kabataang lumapastangan sa puno. Ang buong baryo ay nasa estado ng takot, lalo na tila walang bakas kung saan maaaring napunta ang mga binata. Ngunit isang umaga, isang matandang babae ang napasigaw sa gitna ng kalye. Si Emong! Si Emong yon! Sigaw niya habang itinuturo ang isang figurang paika-ikang naglalakad mula sa kakahuyan. Lumingon ang mga tao at unti-unting nagtipon sa kalsada. Si Emong nga iyon. Marumi, duguan ang mga damit at nakayuko habang lumalakad. Diyos ko, buhay ka! Lumuluhang sabi ng ina ni Emong habang mabilis na yumakap sa kanyang anak. Ngunit hindi gumalaw si Emong. Hindi siya nagsalita. Nanatili lang siyang nakatayo. Walang reaksyon, walang emosyon, na parang isang walang buhay na katawan. Dinala siya sa bahay nila. Pinainom ng tubig, pinakain, ngunit hindi siya tumutugon. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa sahig. Walang sumasagot sa mga tanong. Hindi nagtagal, napansin ng mga magulang ni Emong ang kakaibang bagay. Hindi siya kumakain, hindi rin siya natutulog. Kahit anong gawin nila, nananatili siyang nakaupo sa isang tabi, hindi kumukurap. Hanggang sa isang gabi, nagising ang kanyang ina nang makarinig ng mahihinang kaluskos sa sahig. Dahan-dahan siyang tumingin sa paanan ng kanyang kama at doon niya nakita si Emong. Nakadapa, gumagapang sa sahig na parang isang hayop. Emong! Anak, anong ginagawa mo? Nanginginig niyang tanong. Dahan-dahang inangat ni Emong ang kanyang ulo. Nanlilisik ang kanyang mga mata, kulay pula na tila
nagliliyab sa dilim. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi na sa kanyang anak. Isang ngiti ng isang nilalang na wala ng kaluluwa. At sa isang iglap, biglang may narinig na alulong ng hangin sa labas ng bahay. May maliliit na tawa, mga mahihinang halakhak na nagmumula sa labas ng bintana. Hindi siya bumalik ng kusa. May bumalik na may kasamang masama. Matapos ang gabing nahuli ng ina ni Emong ang kanyang anak, na gumagapang sa sahig na parang hayop. Nagsimula ng kumalat ang mas matinding takot sa kanilang bahay. Tuwing hating gabi, naririnig ng kanyang pamilya ang mahihinang bulong na nagmumula sa kanyang silid. Parang may kausap siya, pero hindi tao. Emong, anak, may kausap ka ba? Tanong ng kanyang ama isang gabi. Hindi sumagot si Emong. Bagkus, dahan-dahan siyang lumingon sa pinto at nang masilayan siya ng kanyang ama, nagtayuan ang balahibo nito. Ang dating maamong mukha ng kanyang anak ay hindi na tao. Ang balat niya ay naging madilim. Ang kanyang mga matay nagdilim ng tila isang bangin na walang hanggan. Ngumiti siya. Tay, gusto mo bang makita sila? Bulong niya, gamit ang boses na hindi na kanyang sarili. Biglang bumukas ang bintana at kasabay ng malamig na hangin ay ang maliliit na aninong nagsulputan sa loob ng silid. Itim ang kanilang balat, mahahaba ang kanilang mga kuko, at ang kanilang matatalim na ngipin ay kuminang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang ama ay hindi na nakasigaw. Kinabukasan, wala na siyang natagpo ang tao sa bahay. Maliban kay Emong, na tahimik na nakaupo sa sahig. Nakangiti habang dinidilaan ang kanyang mga daliri, na tila may natitirang dugo. Samantala, sa baryo, nagsimulang magpakita ang mga itim na duwende sa dilim. May mga batang nagigising sa gabi na may malalalim na sugat sa kanilang balat, at may mga alagang hayop na bigla na lang natatagpo ang patay. Walang dugo sa katawan. Isang gabi, isang matandang albularyo ang pumunta sa bahay ni Emong. Dala niya ang isang bote ng langis at isang bunton ng tuyong dahon ng sampalok. Hindi na siya ang anak ninyo, aniya sa mga natitirang kamag-anak ni Emong. Isa na siyang sisidlan, isa na siyang lagusan ng mga duwende. Lumapit siya kay Emong at sinubukang ipahid ang langis sa kanyang noo. At doon, sa harap ng lahat, biglang nagsisigaw si Emong. Sila ang may-ari sa akin! Sigaw niya, sabay bagsak ng katawan sa lupa. Nagtawanan ang mga duwende sa paligid, mga maliliit, itim, at may matutulis na kuko. Isa-isa silang naglaho sa dilim, ngunit ang kanilang halakhak ay nanatili, dumadagundong sa buong baryo. At sa huling sandali ng gabing iyon, nang mawala ang liwanag ng albularyo, wala na rin si Emong. Wala ni Anino, wala ni Bakas. Para bang hindi siya kailanman nagbalik. Pagkalipas ng 3 gabi mula nang mawala si Emong, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo ng San Isidro. O iyon ang kanilang inakala. Ngunit isang pamilya ang hindi makatulog. Si Miguel, isang batang 8 taong gulang, ay nagsimulang magbulong-bulong tuwing hating gabi. Sa una, inakala ng kanyang mga magulang na siya ay nananaginip lamang. Ngunit nang isang madaling araw, nakita nilang gising siya, nakaupo sa kama, nakatitig sa madilim na sulok ng kanyang silid. Miguel anak, sino ang kausap mo? Tanong ng kanyang ina, nanginginig ang tinig. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa kanyang maamong mukha ay may isang malalim na ngiti. Sabi nila, gusto nilang makalaro ako. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Walang ibang tao sa silid. Walang ibang dapat nandoon. Kinabukasan, napansin ng kanyang ina ang mga gasgas sa kanyang mga braso. Mga mahahabang marka na parang nilaro ng isang matatalim na kuko. Saan mo nakuha yan anak? Tanong niya, pinipilit na hindi matakot. Si Emong po. Sabi niya, sumama raw ako sa kanila. Sagot ni Miguel, sabay ng ngiti. Nanlamig ang kanyang ina. Si Emong ay matagal nang wala. At sa gabing iyon, nagising silang muli sa bulong ng kanilang anak. Ipasok niyo ako sa puno.
Doon ako dapat nakatira. Pagsilip nila sa bintana, nakita nilang bukas ang kanilang pinto. At sa gitna ng madilim na kalsada, nakatayo si Miguel, nakangiti, habang dahan-dahang lumalakad papunta sa kagubatan. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang paligid, may maliliit na anino, itim, nakayuko, naglalakad kasabay niya. Marami sila. Napakarami. Miguel! Sigaw ng kanyang ina, mabilis na tumakbo palabas upang habulin ang anak. Ngunit sa isang iglap, bago pa niya maabot si Miguel, nagdilim ang paligid. Nagising ang buong baryo sa kanyang malakas na sigaw. Ngunit nang lumabas sila upang tingnan kung ano ang nangyari, wala silang nakita. Walang Miguel. Walang ina niya. Ang tanging naiwan ay ang mga yapak nila sa lupa at ang mahihinang tawa na nagmumula sa kakahuyan. Nang magising ang baryo kinaumagahan, isang babae ang umiiyak sa gitna ng plaza, ang asawa ng nawalang ina ni Miguel. Dalawa na silang nawala, wala na silang awa. Sigaw niya, nanginginig sa takot. Ang mga tao ay hindi na makatulog, hindi na lumalabas pagsapit ng dilim. Alam nilang may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa kagubatan. Alam nilang ang mga halakhak sa hangin ay hindi lamang produkto ng kanilang imahinasyon. Ngunit isang tao ang hindi na makakatiis. Si Lola Sabel, ang pinakamatandang albularyo ng baryo, ay alam na ang tanging paraan upang tapusin ang sumpa ay harapin ito mismo. Sa tulong ng ilang matatapang na lalaki, nagtungo siya sa kagubatan. Bitbit ang isang sako ng asin, bote ng langis na banal, at isang matandang itak na minana pa mula sa kanyang ninuno. Kailangang sunugin ang puno. Kailangang tapusin ang ugat ng sumpa. Habang sila'y papalapit, nagsimula ng lumamig ang hangin. Mula sa malayo, nakita nila ang lumang puno. Mas matanda pa sa kahit sinong buhay sa baryo. At sa paanan nito, may mga aninong nakatayo, ang mga nawawala. Si Emong, si Miguel, ang kanyang ina, ang tatlong binatang unang nawala. Nakangiti sila, ngunit bakas sa kanilang mata ang kawalan ng buhay. Bakit kayo nandito? Tanong ng isang lalaking kasama ni Lola Sabel, nanginginig sa takot. Dahan-dahang lumapit si Emong, na ngayoy may mas matatalas na ngipin at itim na balat. Dahil ito na ang tahanan namin. Sa isang iglap, lumabas mula sa ilalim ng puno ang napakaraming itim na duwende. Matatalas ang kanilang kuko, naglalaway ang kanilang mga bibig, at pulang-pula ang kanilang naglalagablab na mga mata. Lola Sabel, anong gagawin natin? Sigaw ng isa. Hindi nagdalawang isip ang matanda. Ibinuhos niya ang asin sa lupa. Lumilikha ng bilog na hindi malapitan ng mga duwende. Ngunit hindi sila ang tunay na problema. Ang puno mismo ay nagsimulang gumalaw. Ang ugat nito ay unti-unting bumangon, gumagapang patungo sa kanila, tila may sariling buhay. Sunugin natin! Sigaw ni Lola Sabel. Sinindihan nila ang bote ng langis at itinapon sa katawan ng puno. Sa isang iglap, sumiklab ito ng apoy. Isang apoy na bughaw at sumisigaw ng nakakatakot na tunog. Ang mga duwende ay nagsimulang magwala, nagsisigaw sa sakit habang isa-isa silang naglalaho sa hangin. At ang mga nawala, ang mga nawawalang tao, ay unti-unting bumagsak sa lupa. Parang naputol ang tali na may hawak sa kanilang kaluluwa. Ngunit hindi lahat ay nakaligtas. Nang sumiklab ang buong puno, nakita nilang si Emong, si Miguel, at ang ilan pa ay hindi na gumalaw. Wala nang natira sa kanilang mga mata. Hindi na sila bumalik. Nang lumipas ang sunog, wala nang natirang anino sa lupa. Wala nang halakhak sa hangin. Tahimik na ang baryo ng San Isidro. Ngunit bago umalis si Lola Sabel, tumingin siya sa natupok na labi ng puno. At sa ilalim ng abo, may isang maliit na anino ang kumilos. Isang maliit na kamay na may matatalas na kuko. At isang mahina ngunit nakakakilabot na bulong. Babalik kami! Matapos ang pagsunog sa itim na puno, nagbalik ang katahimikan sa baryo ng San Isidro.
Wala nang mga halakhak sa hangin. Wala nang mga matang nagmamasid sa dilim. Ngunit si Lola Sabel ay hindi mapakali. Alam niyang ang kasamaan ay hindi basta-basta namamatay. Alam niyang minsan, hindi natin napapansin kung paano ito bumabalik. At isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanyang bahay, may narinig siyang mahinang katok sa kanyang pinto. Tok, tok, tok. Nang buksan niya ito, isang batang babae ang nasa labas. Mga 6 na taong gulang, nakasuot ng puting damit na marumi at punit-punit. Lola, nakita mo ba ang kapatid ko? Mahina at malamig ang boses ng bata. Napalunok si Lola Sabel. Sino ang kapatid mo, iha? Tanong niya. Dahan-dahang itinuro ng bata ang kakahuyan. Si Emong. Nanigas ang katawan ng matanda. Si Emong ay matagal nang nawala. Si Emong ay matagal nang patay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin niya ang isang bagay sa mata ng bata. Maitim, malalim, walang anino ng kaluluwa. At sa likod ng batang babae, sa malayo, may isang maliit na puno na tumubo kung saan dating nakatayo ang sinunog na puno. Maitim ang kanyang mga sanga at gumagalaw ito sa dilim. Matapos ang gabing may kumatok sa bahay ni Lola Sabel, hindi na siya mapakali. Alam niyang may mas malalim pang misteryong bumabalot sa baryo ng San Isidro. Kinaumagahan, pinuntahan niya ang lugar kung saan sinunog ang puno. Ngunit sa kanyang paglapit, napansin niyang hindi lang basta isang maliit na puno ang tumubo, kundi 3. At sa ilalim ng bawat isa, may nakatirik na munting bato, parang puntod. May nakaukit na mga pangalan sa bawat isa. Emong, Miguel, Luningning. Nanlamig ang katawan ni Lola Sabel. Buhay pa ba sila? O ito na ang paraan ng sumpa upang humigop ng panibagong buhay? Habang iniikot niya ang kanyang tingin, napansin niyang may mga bata sa baryo na nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya. Tahimik, walang ekspresyon. At sa kanilang mga mata, may makapal na anino. Dahan-dahan silang lumapit, walang ingay, parang hindi humihinga. Mga apo, bakit kayo nandito? Tanong ni Lola Sabel. Pilit na pinapanatili ang kanyang tapang. Sabi ng mga duwende, hindi pa tapos ang laro. Sagot ng isang bata. Isang matalim na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Napaatras ang matanda. Napagtanto niyang ang sumpa ay hindi lang basta bumalik. Nagsimula na itong lumipat. At ngayon, nasa dugo na ito ng mga bata. Nang gabing iyon, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng baryo. Isang batang babae ang natagpuang nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Duguan ang kanyang mga kamay at walang ekspresyon sa kanyang mukha. At sa kanyang likuran, may isang aninong gumagalaw, naglalakad palapit. Isang anino na hindi na dapat nag-eeksistensya. Mula nang matagpuan ang batang duguan ang kamay sa harap ng kanyang bahay, nag-umpisa nang magbago ang mga bata sa baryo. Sa umaga, tahimik sila. Hindi na naglalaro, hindi na tumatawa. Sa gabi, naglalakad sila ng mag-isa, nakatingin sa kawalan, dumadaldal sa isang taong hindi nakikita. At ang pinakanakakatakot, sa tuwing sisilipin sila ng kanilang mga magulang sa hating gabi, hindi gumagalaw ang kanilang anino. Hindi ito sumusunod sa kanila. Isa si Mang Ernesto sa mga unang nakapansin nito. May 3 anak siyang lalaki. Lahat ay malulusog at masayahin. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may kakaiba na siyang napapansin. Anak, bakit hindi gumagalaw ang anino mo? Tanong niya. Minsang naabutan niyang nakatayo ang panganay niyang si Noel sa likod ng bahay. Dahan-dahang lumingon ng bata. Walang emosyon sa kanyang mukha. Kasi po, hindi na ito akin. Sa kanyang likuran, ang anino na dapat ay nakadikit sa kanya ay gumagalaw ng mag-isa. Hindi iyon anino ng bata. Mas matangkad ito. Mas payat at nakangisi. Lumapit si Mang Ernesto sa kanyang anak. Nanginginig, tinubukang hawakan ito sa balikat. Ngunit bago pa niya magawa, biglang bumalik ang anino sa paa ng bata. At parang walang nangyari, ngumiti si Noel.
Tulog na po tayo, Papa. Ngunit si Mang Ernesto, hindi na nakatulog ng gabing iyon. At nang sumapit ang umaga, hindi siya nakita ng kanyang pamilya. Sa kanyang higaan, tanging naiwan ay isang sulat. Duguan ang mga letra. Mata sa dilim, huwag kang titingin, huwag kang lalapit. Dahil kung makita ka nila, hindi ka na makakabalik. At sa ilalim ng kanyang kama, may isang bagay na iniwang nakaukit sa kahoy. Isang hugis mata. Isang tandang matagal nang nakakalimutan ng mga matatanda sa baryo. Isang babala. Ang mga duwende ay nagbabantay. At ang sino mang makakakita sa kanila ay kailangang mawala. Matapos mawala si Mang Ernesto, lalong lumala ang lagim sa baryo ng San Isidro. Isang ina ang nagising sa kalagitnaan ng gabi. Nakita niyang nakatayo ang kanyang anak sa tabi ng kanyang kama. Nakatitig sa kanya. "Anak, anong ginagawa mo dyan?" Tanong niya, halong pagod at kaba. Ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, itinuro nito ang sulok ng silid. Dahan-dahan niyang sinundan ang direksyon ng itinuturo nito. At napansin niyang may aninong nakadikit sa dingding. Pero hindi ito sa kanila. Mas mahaba ang braso nito. Mas payat ang katawan. At nang kumurap siya, bigla itong nawala. Nang sumapit ang umaga, isa na namang balita ang yumanig sa baryo. May isang matandang lalaki ang natagpuang nakaupo sa kanyang bangko. Tulala, nakanganga, ngunit wala ng mga mata. Sa dingding ng kanyang kubo, may nakasulat gamit ang kanyang sariling dugo. "Huwag kang titingin." Sinubukang tawagin ni Lola Sabel ang mga natitirang matatanda sa baryo upang pag-usapan kung ano na ang dapat nilang gawin. "Lumalala na ito," sabi ng isang lalaking nanginginig ang boses. "Dati, sa kagubatan lang sila. Ngayon, nasa bahay na natin sila. Hindi na natin sila matatakasan," bulong ng isa pa. Pero bago pa sila magpatuloy sa pag-uusap, may narinig silang pagkatok sa pinto. Tok, tok, tok. Tatlong mabibigat na katok. Walang gustong lumapit upang buksan ito. Tok, tok, tok. Mas malakas na ngayon. Dahan-dahang tumayo si Lola Sabel. Nag-ipon ng lakas ng loob at binuksan ang pinto. Walang tao. Ngunit sa sahig, may iniwang bagay. Isang lumang kahoy na maskara. May dalawang malalaking butas sa mata. At sa loob ng mga butas nito, may nakakulong na itim na anino na gumagalaw. Sa likod ng maskara, may nakaukit na babala. Nakikita ka na nila. At mula sa labas ng bahay, sa anino ng mga punong kahoy, may mga matang dahan-dahang bumukas sa dilim. At isa-isa, nagsimula silang lumapit. Nanginginig ang mga kamay ni Lola Sabel habang hawak ang lumang maskarang iniwan sa kanilang pintuan. Sa loob ng mga butas nitong hugis mata, may aninong gumagalaw. Parang may bagay na nakakulong rito. "Nakikita na nila tayo," mahina niyang bulong. Hindi pa man sila nakakapagdesisyon kung ano ang dapat gawin. Biglang nagdilim ang paligid. Parang may isang napakabigat na aninong bumalot sa buong baryo. Ang mga alitaptap ay nawala. Ang buwan ay tinakpan ng ulap. At ang hangin ay tila huminto. Sa kanila narinig ang isang tunog na parang basag na halakhak. Nagmumula sa labas. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Maraming halakhak. Ang ilan ay matinis. Ang ilan ay malalim. Pero lahat ay hindi likas sa tao. Mula sa dilim, may mga aninong gumalaw. Mabibilis. Maliliit. Mga duwende. Ngunit hindi na sila tulad ng dati. Ang kanilang katawan ay yari sa puro anino. Kumikislap-kislap sa dilim na parang usok. At ang kanilang mukha ay wala. Tanging dalawang malalalim na mata lamang ang nanlilisik. Isa sa kanila ang humakbang palapit kay Lola Sabel. "Bakit ninyo kami sinunog?" Ang tinig nito ay parang nagsasalita mula sa loob ng isang balon. Malalim, hungkag, nakakatindig balahibo. Napaatras si Lola Sabel, ngunit sa bawat hakbang niya paatras, palapit naman ang duwende. Hanggang sa itapat nito ang isa nitong mahaba at matulis na daliri sa kanya.
Isang kasalanan ang ginawa mo. Matanda, wika nito. At ang kasalanan ay kailangang tubusin. Biglang nagbago ang hangin. Naramdaman ni Lola Sabel ang malamig na haplos ng anino sa kanyang balat. Isang matinding hilakbot ang dumaan sa kanyang katawan. At nang tumingin siya sa paligid, wala na siyang kasama. Wala na ang ibang matatanda sa baryo. Wala na ang bahay. Wala na ang San Isidro. Tanging isang napakalawak na kadiliman ang nakapaligid sa kanya. At sa harap niya, ang mga matang matagal nang nagmamasid. Nang dumilat si Lola Sabel, hindi na niya alam kung nasaan siya. Hindi ito ang San Isidro. Hindi ito ang mundo ng tao. Sa paligid niya, may mga matatayog na punong may itim na balat at pulang mga ugat. Ang lupa ay malagkit na parang putik, ngunit sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may gumagapang sa ilalim nito. Dumidilim. Sa bawat sandali, parang may mga matang nakasilip mula sa mga siwang ng puno. Nagsimulang bumulong ang hangin. Mga salitang hindi niya maintindihan. Tumingin ka. Tumingin ka sa amin. Dahan-dahang lumitaw ang mga aninong duwende. Pero hindi na sila ang maliliit na nilalang na kinatatakutan noon. Ang kanilang mga katawan ay pinahaba ng sumpa. Ang kanilang mga mata ay hindi na lang basta butas. Bagkus, ito ay mga nagliliyab na puwang sa kawalan. At sa gitna nila, may isang mas matanda. Mas malaki. Isang duwendeng hindi tulad ng iba. Ang katawan nito ay parang usok na nababalutan ng balat ng tao. At sa mukha nito ay walang anuman. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Isang buwang na itim lamang na parang pilit na tinanggal ang pagkatao nito. Pero kahit walang mukha, nagsalita ito. Lola Sabel, bumigat ang katawan ng matanda. Hindi siya makagalaw. Ibinigay namin sa inyo ang kagubatan. Inalagaan namin ang baryo. Ngunit sinunog ninyo kami. Pinatay ninyo kami. Unti-unting naglakad palapit ang halimaw na duwende. At ngayon, ibibigay mo sa amin ang iyong mukha. Dahan-dahang bumukas ang guwang sa kanyang ulo. Isang bibig. Itim. Walang dila. Walang laman. At mula rito, lumabas ang isang kamay na mahaba at matulis ang mga kuko. Bago pa makasigaw si Lola Sabel, tinakpan ng anino ang kanyang buong katawan. Ang huling narinig niya ay isang bulong. Tumingin ka sa amin at huwag ka nang lilingon. Kinabukasan, sa baryo ng San Isidro, isang bata ang lumabas ng bahay at tumingin sa kakahuyan. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakatalikod, tahimik, hindi gumagalaw. Lola Sabel, tawag ng bata. Dahan-dahan itong lumingon. At doon, sa harap ng bata, isang mukha na hindi dapat umiiral. Isang mukhang walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang mukhang ninakaw mula sa kadiliman. Madaling araw sa baryo ng San Isidro. Tahimik, ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang batang nagising. Si Tomas, 8 taong gulang, ang unang nakakita kay Lola Sabel. Nakaupo ito sa harap ng kanyang bahay, hindi gumagalaw. Nakatalikod, nanginginig si Tomas habang dahan-dahang lumapit. Lola, mahinang tawag niya. Dahan-dahan itong tumayo. Ang kanyang damit ay punit-punit, puno ng putik. Mabigat ang kanyang paghinga. Parang may kung anong pumipigil sa kanya. At nang humarap siya kay Tomas, wala siyang mukha. Isang patag na balat lamang. Parang may tumanggal sa lahat ng kanyang pagkatao. Ngunit mas nakakatakot, kahit wala siyang bibig, may naririnig na bulong si Tomas. Huwag kang tatakbo. Napaatras ang bata. Ngunit hindi niya napansin. Nasa likuran na niya ang iba pang mga bata sa baryo. Lahat sila gising. Lahat sila nakatayo lang sa madilim na lansangan. At lahat sila walang anino. Dahan-dahang lumapit ang isa sa kanila. Si Noel, ang panganay na anak ni Mang Ernesto. Ang naunang nawala ng anino ilang linggo na ang nakalipas. Tomas, malamig ang boses nito.
Huwag kang matakot. Ano niyang nangyari sa inyo? Nanginginig na tanong ng bata. Ngunit bago pa sila makasagot, biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno ang isang mataas na anino. Mas malaki ito kaysa sa kahit sinong duwende. At nang gumalaw ito, nagsimulang gumapang pabalik sa lupa ang mga anino ng mga bata. Tomas ay napasigaw, ngunit huli na. Ang huling bagay na nakita niya bago nagdilim ang kanyang paningin ay ang paglapit ng aninong duwende at ang maitim nitong kamay na dahan-dahang sumapo sa kanyang mukha. Sa baryo ng San Isidro, nagising si Tomas sa loob ng kanyang bahay. Tila isang panaginip lamang ang lahat. Ang gabing nakita niya si Lola Sabel, ang mga batang walang anino, ang itim na halimaw sa dilim. Ngunit nang bumangon siya, may kakaiba. Tahimik ang buong baryo. Lumabas siya ng bahay. Walang tao sa kalsada. Walang tunog ng mga hayop. Pati ang mga dahon ng puno, hindi man lang gumagalaw. At nang tumingala siya sa langit, wala ng araw. Isang makapal na ulap ang bumalot sa langit. At sa loob ng madilim na ulap, may mga matang nakasilip. Napasinghap si Tomas at mabilis na tumakbo, pabalik sa loob ng bahay. Huminga siya ng malalim. Panaginip lang ito, bulong niya sa sarili. Ngunit nang tumingin siya sa sahig, wala na siyang anino. Nanginig siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin. Kinakabahan, sumilip siya rito. At doon niya nakita ang kanyang refleksyon. Nakatingin ito sa kanya, pero hindi gumagalaw kasabay niya. Tumingin siya sa mata nito. At sa loob ng madilim nitong balintataw, may isang nakangiting mukha. Biglang umusli mula sa refleksyon ang isang maitim na kamay. Mabilis na hinawakan nito ang kanyang balikat mula sa loob ng salamin. Nagsimula itong humila. Dahan-dahan siyang hinihigop papasok. Napasigaw si Tomas, pero walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. At bago tuluyang mawala ang kanyang katawan sa loob ng salamin, isang bulong ang narinig niya. Isa ka na sa amin. Kinabukasan, dumaan si Mang Berto, isang magsasaka, sa bahay ni Tomas. Napansin niyang bukas ang pinto. Pumasok siya, ngunit walang tao. Tanging ang lumang salamin sa dingding ang naiwan. Medyo maalikabok at may bakas ng kamay sa gitna. Nang humarap si Mang Berto rito, nagulat siya dahil sa refleksyon, nandoon si Tomas. Nakangiti at unti-unting gumagalaw ang kanyang labi. Parang may sinasabi. Dahan-dahang lumapit si Mang Berto sa salamin. Tinubukan niyang pakinggan ang bulong mula sa loob. At nang malapit na siya, biglang dumilat si Tomas. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang maitim na anino. Tumakbo si Mang Berto palabas ng bahay ni Tomas. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakita. Ang refleksyon ng batang nawala, ang mga matang nanlilisik mula sa loob ng salamin, at ang maitim na aninong biglang lumabas mula sa bibig nito. Pero bago siya makalayo, napansin niyang tahimik ang buong baryo. Walang dumadaan sa kalsada. Walang ingay ng kuliglig o huni ng mga ibon. At sa bawat bintanang madadaanan niya, may isang bagay siyang napapansin. Ang lahat ng salamin sa baryo, may mga matang nakatingin mula sa loob. Mga matang hindi normal. Mga matang hindi pag-aari ng mga taong nakatira sa San Isidro. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding takot. Dali-dali siyang tumakbo, papunta sa simbahan, kung saan alam niyang may ilaw at maaaring may ibang taong nakakakita rin ng mga kakaibang pangyayari. Ngunit pagdating niya roon, natagpuan niya ang isang grupo ng matatanda na nakapalibot sa isang bagay sa gitna ng altar. Dahan-dahan siyang lumapit at nang makita niya kung ano ang kanilang tinitingnan, nanlamig ang kanyang katawan. Isang lumang salamin. Bitak-bitak na ang mga gilid nito, pero sa gitna, malinaw pa rin ang refleksyon. At sa loob ng salamin, nakatayo si Tomas, nagmamasid, nakangiti, pero hindi siya gumagalaw. Parang isang larawang nakakulong sa loob. Ano to?
Nanginginig na tanong ni Mang Berto. Lumingon sa kanya si Lola Pasing, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. "Sumpa ito, Berto," mahina niyang sabi. "Hindi lang si Thomas ang nawala. Lahat ng nawawalang bata, nandito na." Napalunok si Mang Berto. Muli niyang tiningnan ang salamin. At doon niya napansin, sa likod ni Tomas, may isang bagay na nakasilip. Isang mataas na anino. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Pero alam niyang may buhay ito. At nang sandaling akala niyang ligtas siya, biglang gumalaw ang anino sa loob ng salamin. Dahan-dahan nitong inabot ang balikat ni Thomas. At nang hinawakan nito ang bata, bumukas ang bibig ng anino. Walang laman kundi isang napakalalim na kadiliman. Doon lang niya narinig ang tinig ni Thomas. "Tulungan niyo ako." Malamig, mahina, halos hindi na siya marinig. At bago pa sila makagalaw, biglang nagsimulang gumapang ang anino palabas ng salamin. Nagtipon ang mga matatanda ng baryo sa simbahan. Nakapalibot sa lumang salamin kung saan nakakulong si Tomas at ang iba pang nawawalang bata. Ngunit isang bagay ang bumabagabag sa kanila. Ang anino sa loob ng salamin. Lumalabas na. Unti-unting gumagapang ang kadiliman mula sa loob. Parang usok na pumupulupot sa paligid. At sa gitna ng usok, isang nilalang ang dahan-dahang lumitaw. Mataas, payat, mahaba ang mga daliri. Ang mukha nito ay walang laman, walang mata, walang ilong, walang bibig. Ngunit nang magsalita ito, parang bumubulong mula sa loob ng utak ng lahat ng nasa simbahan. "Matagal na kaming naghihintay." Biglang nagsimulang lumamig ang paligid. Isa-isa, nagsimulang pumutok ang mga ilaw ng kandila. Nagsimulang gumalaw ang mga anino sa sahig, dumidikit sa mga paa ng mga matatanda. Nagsimula silang mawalan ng lakas, unti-unting nanghihina. Wala nang makakatakas. Lumapit si Lola Pasing sa salamin. Hawak niya ang isang lumang kwintas, isang anting-anting na minana niya pa sa kanyang lola noon. "Hindi kami papayag," sigaw niya. Itinaas niya ang kwintas at biglang nagliyab ito sa kanyang kamay. Sumigaw ang anino. Nag-alab ang paligid ng salamin, parang nasusunog mula sa loob. Ngunit sa gitna ng apoy, nagsimula nang bumuka ang salamin. Isang pintuang patungo sa kabilang mundo. At mula roon, lumabas ang mga bata, isa-isa, nanghihina, nanginginig. Si Tomas ang huling lumabas, ngunit bago pa siya tuluyang makatakas, isang maitim na kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang likuran. Ang anino, hindi pa tapos, at isang sigaw ang umaling-aungaw sa loob ng simbahan. "Hindi pa ito tapos!" At sa isang iglap, ang salamin ay sumabog. Nagkadurog-durog ito at kasabay ng pagkabasag, biglang naglaho ang anino. Tahimik ang lahat. Buhay pa si Thomas. Buhay pa ang mga bata. Ngunit ang tanong, tapos na nga ba talaga? Lumipas ang ilang araw matapos masira ang salamin. Bumalik sa normal ang baryo. Oh, iyon ang akala nila. Hanggang isang gabi, nagising si Tomas sa tunog ng mahihinang pagkatok. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang kama. Lumapit siya sa bintana, sinilip kung may tao. Tahimik ang paligid, ngunit nang humarap siya sa kanyang salamin, nakakita siya ng isang anino. Hindi siya gumalaw. Ang refleksyon niya, hindi rin gumalaw. Nanlamig si Thomas. At nang dahan-dahan siyang umatras, nagsimula nang ngumiti ang kanyang refleksyon. Isang ngiting hindi dapat umiiral. At mula rito, may lumabas na mahinang bulong. Hindi natin ito matatakasan. Isang nakasisindak na halakhak ang tumunog sa kwarto. Napatakbo si Tomas palabas ng kanyang bahay, sumisigaw. At mula sa madilim na lansangan, nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. Ang buong baryo ng San Isidro, sa bawat bahay, sa bawat bintana, sa bawat pader kung saan may anino, may mga matang nakasilip mula sa dilim, nakatingin sa kanya. At isa-isa, nagsimula silang ngumiti. Mga ka-amazing, tapos na ang kwento, pero ang lagim ay mananatili.
sa bawat sulok ng dilim, sa bawat aninong gumagalaw sa gabi. Sino ang nakatingin sa iyo? Sino ang nagmamasid habang natutulog ka? Ang lagim ng itim na puno ay nagwakas. Pero tandaan, hindi lahat ng kwento ay may tunay na katapusan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-comment ng inyong paboritong eksena, at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mga ka-amazing, mag-ingat kayo. Dahil baka hindi lang kayo ang nag-iisa sa kwarto nyo ngayon. Hanggang sa muli, paalam!